channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Good morning! Good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang lineup natin sa collective ay si Libra na. Okay, Libra na po tayo. Collective reading. Tingnan natin kung ano masasagap natin sa area ni Libra. Okay, shuffle lang natin yung ating cards ng mabilisan. Tapos, pupunuin lang natin to. Itong mga nasa table natin. So, meron tayo ditong mga crystals. We have the tiger eye, black tourmaline, lapis lazuli, rose quartz. Okay? And bawat isa is may representation yung 4 elements. Fire para sa tiger eye. Earth para sa pangalan nito. Black tourmaline, lapis lazuli para sa air, and then of course para sa water, rose quartz. Pinaka-pattern ko lang yan, my dear, para hindi ako malito. Okay. Kasi tayo bilang isang tao, nag-i-exist sa atin to. Kagaya ikaw, Libra ka, so nasa air ka. 'Di ba? Air sign ka. Pero syempre, meron ka ring water, which is your emotion. Meron ka ring fire, which is yung determination. And then, of course, yung energy ng earth, which is kung ano yung mga minamanifest mo sa ibabaw ng mundo. Ang nangingibabaw lang talaga sa'yo is yung iyong pagiging air, because you are Libra. Okay? Pero lahat yan, meron tayo. Kahit anong element pa ang hinahawakan mo dyan or nire-represent mo dyan, pero lahat yan, meron tayo. Okay. Let me see, my dear. Let me see. Tapos, i-ano natin ng oracle card. Mag-oracle card din tayo. Tingnan natin. Ano po ang kailangan naming malaman sa area ni Libra? Ay, nabati ko na ba kayo ng good morning? Yes, nabati ko na. Sa unahan na. Good morning, happy lunchtime, good afternoon, and then good evening. Ayan ha. Yung aking ano ha. Fire energy, 6 of Pentacles. Tapos, meron tayong 4 of Pentacles. Dami mong gustong gawin, my dear. Kaso, medyo stuck ka sa situation. Kasi ito, action to itong fire. So, 6 is connected sa energy ng giving, sharing, building, ganyan. Tapos, yung earth mo, stuck siya. Kasi 4 of Pentacles. So, there's a tendency na marami kang gustong gawin, pero di mo alam kung paano mo gagawin. Tingnan natin, my dear. Or maybe meron ka pang mga dapat i-priority sa life mo bago mo magawa yung mga bagay na yon. Okay, you have here the star. Sa area mo, which is air, star. So, meron binabalance. Itong star na to, kahit number 17 to sa major arcana, my dear. This is the pang number 17 sa ating 21, okay, na major arcana, or let us say 22 pag sinama mo yung full card, because 0 yung full card eh. Pero this is number 17 sa ating major arcana. So, ito ay representation ng 8. Para sa akin ha, kasi bakit? Meron siyang 8 na star. So, 4, 5, 6, 7, 8. So, therefore, parang ano siya, parang connected siya doon sa mga 8, which is yung 8 of Wands, 8 of Pentacles, 8 of Sword, 8 of Cups. Which is maganda yung 8.
Kasi sinasabi dito, my dear, na kung i-connect natin siya sa Eight of Pentacles is more on work, improvement. Kung sa Eight of Wands naman, maliwanag ang kalangitan. Nothing is impossible for you. Kung sa Eight of Cups naman, you just need to face your fears. Diba? Kinakailangan mo lang talagang gumawa ng mga bold decision in life. And sa Eight of Swords naman, sometimes nakaka-overwhelm yung ating thinking na we are trapped. Okay? And at the same time, may binabalance siya. Like, hinati niya yung star. Like, boom, hinati nga sa gitna. Sa kabila, may 3 star. Sa kabila naman, may 4 na star. So, it is representation ng 4 at saka ng 3. And so far, kasi ang ginagawa ko dyan, kasi wala naman nakalagay kung anong 3 at saka 4 yan. So, hinahanap ko kung ano yung pinakaunang card na lumabas, which is sa atin, Pentacles. So, representation siya ng 4 of Pentacles at saka ng 3 of Pentacles, which is 4 of Pentacles is, eto na, nasa harapan na natin, ayan, okay, stack na energy, okay? And yung 3 of Pentacles is energy of moving forward, okay? Collaboration, creation, ayan. So, parang based on the energy, like, just do it. Parang ini-encourage ka, my dear, na go to the world, 'di ba? Ipakita mo kung anong meron ka kasi hindi yan magbabago kung hindi mo talaga babaguhin. Lately, my dear, lately, parang hindi nararamdaman ko na yung life natin, based on my understanding to, na kung meron talaga tayong gusto mangyari sa buhay natin, we need to just do it. Huwag na natin hintayin, my dear, na parang may dumating pa, may mga go signal pa, yung mga ganyan. Just do it. Especially kung may kinalaman sa sitwasyon ng buhay mo. So, kagaya nito, sa earth mo, ay sa fire mo pala, this is energy of giving, sharing, di ba? Pagbibigay, yung mga ganyan. And ganun din naman dito sa Six of Pentacles, hati din siya, oh. This is representation ng 6, pero kung titingnan mo, sa kabila 3, sa kabila 2. Sa 2 is related sa energy ng balancing. 'Di ba? Balancing. Sa kabila naman is 3 related sa energy ng creation, collaboration. 'Di ba? So, probably, my dear, as of this moment, walang help na nangyayari sa'yo. Pero ang dami mong gustong mangyari. Ang dami mong gustong mangyari sa buhay mo and walang help, walang willing na tumulong. Pero the reality of life is, ikaw lang ang magliligtas talaga sa sarili mo. If you keep on expecting na may darating para iligtas ka sa sitwasyon mo, baka abutin ka ng hanggang kailan, hindi natin alam. We never know, okay? Punta tayo sa yung emotion, sa water. The Ace of Cups. Sa emotion, may mga kinakailangan kang i-let go. May mga kinakailangan kang i-let go sa energy ng Ace of Cups. Galit, puot, whatever, kung ano man yan. Blockages. Diba, sayang naman tong fiery energy mo dito kung hindi mo gagawin yan, di ba? Clarify natin lahat. Clarify natin. Eight of Wands. Pinag-uusapan ka pa lang namin kanina. Eight of Wands, clear ang kalangitan. Nothing is impossible pagdating sa Eight of Wands. Change, transformation. Ibig sabihin, pwede mong baguhin yung buhay mo kung gugustuhin mo talaga. Like, you can change your life if you will just do it. Huwag mo nang hintayin pa na, 'di ba? Huwag ka na maghintay ng go signal. Gawin mo na 'yan. Kung meron kang mga pangarap, gawin mo. Go for it. Do it. Pero kung sa usapin kasi ng material, baka may problema ka talaga sa usapin ng pinansyal. 'Di ba? Baka doon ka masyadong naka-focus. Ayan, Queen of Wands. Ay. Meron ka mga problema talaga as of this moment. Pagdating kasi sa usapin ng pinansyal, my dear, paano ko ba sasabihin to? Iba-iba naman kasi tayo ng sitwasyon, disciplinary,
willingness, 'di ba? Disiplina at saka willingness. Ganun yun lang naman yun eh. Kasi if you will continue doing yung mga bagay na nagpapa-stuck sa'yo dun sa sitwasyon na yon, 'di ba? Walang mangyayari. Mai-stuck ka talaga sa problema na yun. Pero kung gagawa ka ng change or transformation kung paano ka mag-handle ng pera, 'di ba? Kung matututo ka magtabi, mag-save para dun sa mga bagay na gusto mong mangyari, mangyayari at mangyayari siya, 'di ba? Kasi aminin natin o hindi, nagkakaroon tayo ng pera, ako guilty ako dito, nagkakaroon ako ng pera, pero 'pag once na hawak ko na yung pera, kung ano-ano na yung binibili ko. And then 'pag ubos na yung pera, dun ko naiisip na, "Ay okey, dapat nagtabi muna pala ako ng ganito or nagtabi pala muna ako ng ganyan." And sometimes kung makakapagtabi man ako, nagagalaw ko rin. So nawawala yung pagiging mindful na okay, kailangan ko magtabi at saka yung disiplina na dapat itong tinabi ko ay hindi ko gagalawin. Kasi may pinaglalaanan ako dito. Kasi kung aasa ka lang sa, wala namang masama na umasa ka sa swerte or umasa ka sa, 'di ba, kung ano man 'yan. Pero kailangan talaga tayo talaga yung nag-i-initiate. Gusto mo ng pagbabago, gusto mo ng change, ikaw mismo yung gagawa. Okay? Tayo talaga mismo talaga. Eto mga cards, this is just a guidance lang sa atin to. It's just more on parang bell. Ginigising lang tayo, my dear. Ako, yun ang purpose ng card para sa akin ha. For me, the purpose of the card is to enlighten kung ano yung mga bagay na nangyayari. Kagaya nito. Oh, okay. May gusto akong mangyari sa buhay pero ganito, ganyan. Yung ganun na energy, my dear. Hindi siya yung typical na parang, hindi ako masyado nagre-rely sa card na, ay okay, ito yung mangyayari. Ito talaga yung ano. Okay. Pwede akong kumapit nun na, okay, sinasabi ng card na, okay, magiging successful ako, pero kailangan sabihin din ng card kung ano yung kinakailangan kong gawin. Hindi pwede na sasabihin niya na, magiging successful ka, tapos hindi naman niya sasabihin kung anong gagawin mo. 'Di ba? Kung ano yung babaguhin mo sa sarili mo. So, useless lang na nagkaroon ka ng cards, 'di ba? So, kagaya nito, kaya medyo nagbababad talaga ako, my dear, kasi gusto ko malaman kung ano yung mangyayari and at the same time, ano yung kinakailangan nating gawin para mangyari yon. Nonsense! Kung titingnan lang natin, my dear, na okay, eto yung mangyayari sa future, possible na mangyari, kagaya sa air energy mo, star and the 9 of Cups, energy of manifestation. This is a confirmation, my dear, na yung mga gusto mong mangyari is nandun na, naghihintay na siya, hinihintay ka na lang. Nothing is impossible para sa'yo, my dear, okay? So, kagaya ng sinasabi ko, 8 of Wands, malinis yung kalangitan, walang ulap. You can change your life. Kailangan lang talaga ng disiplina. Kailangan lang ng disiplina, willingness, determination, 'di ba? Yung mga ganyan. Ayan oh. Kasi ang ganda ng air mo dito eh. Very very nice. This is the 9 of Cups. Kahit research mo to, ang corresponding nito is wish fulfillment or wish card. Let me see. Last card tayo. Ay, ang dami. Okay, ito. The 6 of Sword. Move forward. My dear, may blockage ka. Ang liwanag ng blockage. May something is either like may takot, may galit, sa emotion, sa water. Okay, may something dito, my dear. You need to let it go. Yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi nangyayari yung mga bagay na yan. Just imagine, my dear, no? Just imagine, ito lang, gagawin ko lang example. Kung pinairal ko lang yung hiya at inisip ko yung mga sinasabi ng mga tao sa akin before na, ay, Madam Auring the Second, yung mga ganyan. Sa tingin mo ba makakarating ako dito? Hindi ako makakarating dito. Kung hinighlight ko lang ng hinighlight yung, ay, mangkukulam yan, ganito yan, masamang tao yan, ganyan, kampon yan ng satanas, ganito. Kung hinighlight ko yun, sa tingin mo, makakarating ako dito. Sa tingin mo, makakaabot ako sa ganito. Hindi ako makakaabot dito. Kung hindi ako nag-dedicate ng time para mahalin yung mga baraha ko, sa tingin mo ba, makakarating ako dito? Hindi ako makakarating dito. Kung hindi ako nag-initiate
Kung di ako nagkaroon ng discipline, consistency ng mag-upload, umaga, hapon, gabi, Lunes hanggang Linggo, walang day off, hindi naman sa nagbibilang ako. I'm just setting some example. Sa tingin mo makakarating ako dito? 'Di ba? Hindi ako makakarating dito. Kailangan ng sacrifice for you to reach yung isang lugar. And ang dami mong gustong mangyari, my dear. So ano to? Paano natin gagawin to? 'Di ba? Kailangan magkaroon ka ng willingness and bigyan mo ng space yung heart mo, my dear. Bigyan mo ng space yung heart mo. Grabe. Ang bigat ng energy ng heart mo. Ayan o, may Six of Swords ka over here, may Ace of Cups ka dito. 'Di ba? It's about time to general cleaning na yung heart mo, my dear. Okay? And believe on yourself na kung ano yung gusto mong mangyari, mangyayari yan. Maniwala ka. Hindi lang basta tiwala. Of course, samahan natin ng action. Okay? Let's go tayo, my dear. Kuha tayo ng Oracle card. Actually, ang ganda nung reading mo ngayon. Ganda. I like it. Hindi ako nagsisisi na ginawa ko to today kasi, di ba, umaga, pagkagising ko, ito kaagad yung bubungad sa akin. Nakaka-motivate. Nakaka-motivate yung reading mo, my dear. Nakaka-motivate. Kung ito yung, siguro, ano talaga eh, God moves in mysterious way talaga eh. Kasi honestly, my dear, yung everyday din ng buhay ko, hindi din talaga ganun din ka-smooth kagaya ng inaasahan ninyo na, okay, ang sarap na ng buhay niya. Hindi din talaga, hindi din ganun. No? So, by this, itong reading na to, my dear, pwede ko tong i-apply sa sarili ko na, oo nga, no. Dire-diretso lang. Padayon lang ba? Dire-diretso lang tayo. Kasi nandito na ako eh, di ba? Kasi sa totoo lang, nakakapagod din. 'Di ba? Akala kasi ng iba, ganito lang. 'Di ba? Nakakapagod din kasi talaga. Walang trabaho na hindi nakakapagod. Sino ba nagsabi ng walang trabaho na madali? Walang trabaho na hindi nakakapagod. Lahat nakakapagod. Okay, anyway, my dear Libra, let's go tayo. Basta ilagay mo lang yung puso mo doon. Mag-focus ka lang. Gusto ko to. And then, go. 'Di ba? We have here, the surprise package. Wow! Surprise, delight, unexpected gift. My dear, dire-diretso. Maniwala ka. You need to believe. This is not the time para sumuko ka. Hindi to yung time, my dear, na ano ba to, ano bang gawin? No, this is not the time. This is the time, my dear, na lalo ka pa manggigil. Okay, kasi may parating sa'yo, my dear. Ayan o, meron kang energy ng 9 of Cups sa area mo, air sign, okay? So, maniwala ka, you need to believe na kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay, ay mangyayari yan. Kasi sino maniniwala dyan? Kapitbahay mo. 'Di ba? Alam ko, medyo stuck ka ngayon sa problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. And ang dami mong gustong mangyari. I think ito yung pinaka magandang dito eh. Maging realistic ka. Ano ba yung gusto mo? Gusto ko ng 3 palapag na bahay. Hindi ka pwedeng magkaroon ng 3 palapag na bahay, my dear, and then expected mo kinabukasan nakatayo na yan dyan. Step by step natin. Ano kailangan mo muna? Kailangan ko ng lupa. Gaano katagal para magkaroon ng lupa? Doon muna tayo. Okay, ngayon, pag nagawa mo na yung lupa, maski maliit lang. Hindi mo naman kinakailangan talaga ng malaking lupa eh. Sabihin mo, maski ako masaya na ako sa 50 square meters, 100 square meters, okay na ako doon. Sa totoo lang. 'Di ba? Alam ko maliit ang 50, 'di ba? Alam ko maliit ang 50. Pero okay na 'yun. Basta meron ka lang sariling sayo, 'di ba? So kung meron ka ng lupa, ano susunod? Paano maitatayo yung bahay, 'di ba? So maging realistic tayo na it will take time, materials, labor, 'di ba? Minsan kasi pag iniisip lang natin, my dear, yung okay, gagawin pa lang, uumpisahan pa lang, iniisip na natin, ay, dapat maniwala ka, kaya ko to, mangyayari to, 'di ba? And magugulat ka na lang, my dear, nandun ka na.
Kasi hindi ka iano ng mga tao sa paligid. Huwag kang umasa, my dear, na imo-motivate ka ng mga tao sa paligid mo or something. Kung meron, salamat. Pero dapat yung motivation na yan, ibinibigay mo yan sa sarili mo. Hindi mo pinagdadamot yan. Ibigay mo sa sarili mo yung motivation na yan. Yung tiwala. 'Di ba? Habang nabubuhay tayo, ako, motto ko sa buhay, habang may umiikot na hangin dyan sa baga mo, go. Laban mo yan. Ganda nung energy mo, my dear, oh. Nagugulat ka na lang, nandun ka na. Huwag kang hihinto kasi magugulat ka, nandoon ka na lang. Yun ang sinasabi ng card dito. This is a timeless reading, my dear. So, sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng reading na ito. Magugulat ka na lang, my dear, nandun ka na. We have here, on read 2. Ignoring message, waiting anxiously, no replies, maybe they just busy. 'Di ba? Parang naghihintay siya dito, ay ano ba 'yan? Wala pang nagme-message sa akin. On read 2, sabi dito. Ini-ignore yung message mo. Huwag ka maghintay na palakpakan ka ng ibang tao. Ibigay mo sa sarili mo yan, my dear. Ay, wala man lang nagme-message sa akin, wala man lang nagko-congratulate sa akin. I-congratulate mo yung sarili mo. 'Di ba? Wala man lang nagmo-motivate sa akin, i-motivate mo yung sarili mo. 'Di ba? Sa akin lang, my dear, ha? Okay, kasi kung maghihintay ka na maghihintay, my dear, ng push galing sa ibang tao, sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, sa relationship mo, sa mga kaibigan mo, ay nako, mamuti talaga ang mata mo dyan, day. Kaya dapat ibinibigay mo yan sa sarili mo. If you receive something, kunyari ito, kagaya nito, the surprise package. Okay, naka-receive ka. 'Di ba? Huwag ka na mag-expect na purihin ka ng ibang tao. 'Di ba? Kung makpupuri ka man ng ibang tao, "Uy, Libra, ang galing naman, ganito, ganyan, may bahay ka na, may kotse ka na." Okay lang. Pero kung hindi ka naman mapuri at hindi naman nila makita yung mga changes, transformation sa buhay mo, kasi parang ang nangyayari, my dear, ginagawa mo 'to para sa kanila based on the card, ha. Ginagawa mo 'to, my dear. Lahat ng kilos mo, lahat ng action mo, ginagawa mo para may masabi ang tao sa'yo. It is called people pleasing, my dear, and hindi yun healthy. Hindi yun healthy, ha, hindi yun healthy. Kasi kung lahat ng gagawin mo idedepende mo sa kung ano sasabihin ng ibang tao, ay hindi ka talaga aasenso. 'Di ba? Kagaya ng sinabi ko kanina, kung nagpadala lang ako ng nagpadala sa sinasabi ng ibang tao, walang mangyayari. Hindi ako makakarating kung nasaan ako ngayon, 'di ba? So deadma ka. Kung meron makaka-appreciate ng ginagawa mo, go. Kung wala naman, okay lang din. 'Di ba? Basta ginagawa mo 'yan para sa sarili mo. Okay, what is this? I was afraid that you would reject me if I shared my feelings with you. Ay, I was afraid of sharing the feelings. May kinalaman sa feelings. I think talaga may blockage sa emotion, no? May blockage sa emotion. So, pakawalan mo yung blockage na yan, my dear. Kung meron kang gustong sabihin sa sa isang tao, sabihin mo. 'Di ba? Yun lang ang ano ko diyan. Pero kung may kinalaman sa galit ito, wag mo nang ano, hayaan mo na, i-let go mo na lang, 'di ba? Forgive mo na lang, 'di ba? Ang pinakamahalaga kasi dito, my dear, is like tuparin mo yung mga pangarap mo para sa ang laban na 'to, 'di ba? Wag mong gawin dahil naghihintay ka lang ng approval ng ibang tao o naghihintay ka lang na palakpakan ka ng ibang tao, walang mangyayari sa'yo, my dear. Walang mangyayari sa'yo. Okay? Dire-diretso ka lang, my dear. Pagpatuloy mo lang yan. You have the go signal over here. Sinasabi na yung mga pangarap mo mangyayari at mangyayari siya. Kinakailangan lang ng konting adjustment. Sa emotion, you need to clear your emotion. Willingness, my dear, sa usapin ng pera. Okay, over here. Kasi as of this moment, sinasabi ng card natin na may problem tayo sa usapin ng financial. So, konting arrange lang talaga, konting financial management lang talaga sa usapin ng financial. You need to believe, my dear, na kung ano tong mga gusto mong mangyari sa buhay, ay mangyayari at mangyayari siya. Manalig ka, maniwala ka, my dear, okay? And huwag ka maghintay na
'di ba, ma-appreciate ka ng ibang tao or palakpakan ka ng ibang tao bago mo gawin yung isang bagay or porket kaya meron kang ginawa na something. For example, na-promote ka, 'di ba, na-promote ka, naging manager ka. Wala man lang naka-appreciate. Wala man lang sinabi sa'yo na, "Ay Libra, congratulations." Ganyan. O kaya meron kang nakuhang award, wala man lang sinabi, "Okey lang." 'Di ba? Okey lang. Matuto kang mag-celebrate, maski mag-isa ka lang. 'Di ba gano'n 'yun. Matuto kang maging proud sa sarili mo because you did your best. 'Yun ang mahirap, eh, 'pag aasa ka sa ibang tao. Tingnan mo 'to, oh, ignoring message, waiting anxiously, no reply, maybe they are just busy. 'Di ba parang meron ka ditong hinihintay, eh. 'Di ba parang meron ka ditong hinihintay na something. Okey, wag mo nang hintayin. Kung hindi mag-message, hindi mag-message. Kung hindi ka ma-appreciate, hindi ka ma-appreciate, okey lang 'yun. Gawin mo yung mga bagay ayon sa gusto mo. Ang haba na naman ng reading natin, my dear. Sige na, exit na nga ako. Bye-bye na, my dear. My dear, ito po ang reading natin para sa umaga na ito. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa reading na 'to, and I hope, kagaya po ng, sinasabi ko, my dear, lagi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear Libra. Bye-bye. Take care of yourself and God bless. God bless po. Bye-bye.